Update na po tayo sa super bagyong Nando na naglandfall sa Cagayan kaninang hapon. Ihahatid yan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor, hanggang kailan kaya magpapaulan ang bagyong yan at saan-saan kaya nakakaapekto itong habagat? Salamat Vicky, mga kapuso, hindi pa man tapos manalasa ang Super Typhoon Nando. May isa pang bagong namumuong sama ng panahon na namataan ang pag-asa. Dahil pa rin sa Super Typhoon Nando, nakataas ang signal number 5 dyan po sa Babuyan Islands. Signal number 4 naman dyan po sa may southern portion ng Batanes, northern portion ng mainland Cagayan at northern portion ng Ilocos Norte. Yung signal number 3 nakataas naman dito sa natitirang bahagi ng Batanes, central portion ng mainland Cagayan, northern and central portions ng Apayao at pati na rin sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, natitirang bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Kasama rin po dito ang northern portion ng Benguet, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, Ilocos Sur, northern portion ng La Union. Ganon din po dito signal number 1 naman sa Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya at ng Benguet, pati na rin po ng La Union, Pangasinan, Aurora at Nueva Ecija. Signal number 1 din dito yan sa Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, northern portion ng Quezon at maging Polillo Islands. Mga kapuso, sa mga nabanggit na lugar kung saan po nakataas ang wind signals, maging handa pa rin sa malakas na bugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulan, malalaking alon at banta ng storm surge. Alas 3 kaninang hapon na maglandfall o tumama ang Super Typhoon Nando. Dito yan sa Panwitan Island sa may Calayan, Cagayan. Huli po itong namataan ng pag-asa sa coastal waters naman ng Calayan, Cagayan at taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 215 kilometers per hour at yung pagbugso po niyan nasa 295 kilometers per hour. Napakalakas pa rin po nitong bagyo. Ito po ay kumikilos pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ayon po sa pag-asa, unti-unti na itong lalayo dito sa may Babuyan Islands hanggang sa makalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Bukas po yan ng umaga kung hindi po magbago yung direksyon at yung bilis nito. Pero mga kapuso, habang lumalayo dito sa ating bansa, itong Super Typhoon Nando, posibleng unti-unti namang lumapit itong bagong namumuong sama ng panahon. Nandito pa po yan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling nakita ang low pressure area, 1,590 kilometers sa silangan po yan ng northeastern Mindanao. So yun po nakikita po natin, ito po ay east of northeastern Mindanao at medyo malayo pa naman sa ngayon. Pero ayon po sa pag-asa, posibleng pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. At ang earliest ay posible pong simula bukas ng gabi. So patuloy po natin yung imo-monitor. May chance rin ito na maging bagyo at kung matuloy ay papangalanan po ito na bagyong Opong. Ang ika-15 bagyo po dito sa Philippine Area of Responsibility ngayon 2025. Wala pa namang epekto itong nasabing LPA pero patuloy namang pinalalakas itong super bagyong Nando. Yung hanging habagat o yung southwest monsoon kaya po nakakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Pilipinas, lalong-lalo na dito sa bahagi po ng Luzon kung saan concentrated yung mga pagbuhos ng ulan. Base po sa datos ng Metro Weather, magdamag pa rin mabababad sa malalakas na hangin at ulan. Ito pong bahagi ng Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, ganoon din po dito sa may Isabela, Cordillera Region, hanggang dito sa may Ilocos Region. Posible po na magtuloy-tuloy rin yung mga pag-ulan dyan po sa may Central Luzon, ganoon din dito sa may Metro Manila, Calabarzon, ilang bahagi ng Mimaropa at ng Bicol Region. Ngayong gabi po yan hanggang madaling araw. At kitang-kita po ninyo yung mga malalakas sa buhos ng ulan, nagkukulay orange, red, and pink. Ibig sabihin po yan matitindi at halos tuloy-tuloy na ulan dito pa rin sa may extreme northern Luzon. At meron din mga kalat-kalat na ulan dito po yan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Umaga bukas, unti-unti namang mababawasan yung mga matitinding buhos ng ulan dito sa may extreme northern Luzon. Lumalayo na po yung mga kulay sa mababawasan yung mga matitinding ulan. Pero hindi naman po natin inaasahan pa rin na totally mawawala yung mga pag-ulan. Meron pa rin inaasahan dito sa may ilang bahagi po ng Luzon. Mula po yan northern and central Luzon hanggang dito po yan sa may southern Luzon. At yan po meron pa rin po mga pabugso-bugsong ulan na inaasahan dyan po yan sa malaking bahagi nga ng Luzon. May mga malalakas kahit po umaga pa lang at halos maghapon po yan actually mga kapuso. Kaya paghandaan po natin at maging alerto po sa mga pagbaha
o landslide. Sa Metro Manila, maulap at maulan din. Posible pong mula umaga po yan. Kitang-kita po ninyo, natatakpan na yung ating mapa. At pwedeng maulit po yan pagsapit ng hapon at gabi. Kaya patuloy pong mag-monitor ng rainfall advisories. Sa Visayas at Mindanao naman, inaasahan po natin sa hapon din yung mga posibleng pag-ulan lalo na sa may Western Visayas, ganoon din dito sa may Caraga, Davao Region, Soc-Sargen at Zamboanga Peninsula. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.